May panibagong Molly na naman tayong aalagaan. Sinukat ko nga pala ang kanilang tubig para sila ay maging safe. Try ko nga pala ang tawag sa kanila at maraming salamat sa nagbigay. Hindi ko nga lang inaasahan ang mga nangyari. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Bali guys, ngayong araw nga pala ay maglilipat tayo ng mga beta. Medyo malaki-laki na nga rin pala itong ating mga na-breed. Medyo nakakalungkot lang dahil hindi sila 100% na nabuhay. 4 na piraso na lang kasi ang natira. Medyo napabayaan ko rin kasi to dahil hirap tayo mag-water change. Baka kasi sumama sila sa pagpapalit natin ng tubig at hindi natin sila mapansin. Ganun pa man, masaya tayo dahil meron tayo nabuhay na 4 na piraso. Mga half moon nga pala to at excited na tayong sila ay lumaki. May naisip na rin pala akong ilalagay natin dito kaya tayo mag-water change. Tinatambayan na rin kasi to ng mga lamok. Hindi na nga rin pala sila safe dito dahil napakataas na rin ng kanilang TDS. Kaya naman kailangan mailipat ko na rin sila ng bagong lagayan. So paano guys? Tara! Napakasimple lang din pala guys maglinis ng paso. Iwa-water flow mo lang pala to at hayaan ang gripo na magtuloy-tuloy. Ang kaso nga lang mukhang hindi nakakayanin kaya tinulungan ko na ang tubig. May mga itim-itim na nga rin pala to at meron na siyang burak. Sa tagal ko nga palang hindi napalitan to, kulay putik na ang kanyang tubig. Naisipan ko nga palang gamitin itong ating mga marbles na bato. Tataniman kasi natin to guys ng halaman at ibabaon natin to para mabuhay. Nang sa ganun nga guys hindi siya basta-basta malalanta. Nakabuhay na nga pala ako ng halaman noon at magagawa natin to ulit. Naglagay na nga rin pala tayo guys ng lava rock at hayaan lang natin bumuhos ang gripo hanggang siya ay luminaw. At eto na nga pala guys ang kanyang naging resulta. O diba guys, ang lakas maka-nature. Parehas na pesto ko nga lang din pala to ilalagay. Mapuno kasi sa lugar na to at hindi siya basta-basta naiinitan. Muli nga pala ang ilalagay natin sa ating baso. Mga try ko nga pala to at binigay sa atin to ng ating kaibigan. Wag na wag nga pala natin silang kakalimutan na i-acclimate para hindi nga pala sila ma-stress at hindi sila ma-water shock. Kahapon kasi guys ay meron sa ating bumisita. May dala nga pala siyang ham para sa Pasko. Char, ito nga pala ay mga isda na tinatawag na Molly. Own breed niya nga daw pala to at kanyang napadami. Ang kaso nga lang guys, habang kinukuha ko to ay meron naman nangyari. Ito nga pala ay biglang nalaglag na hindi ko sinasadya. Dumulas kasi sa aking kamay at hindi ko nagustuhan ang pangyayari. Tagpulot nga pala sila dito habang tayo ay nagbibidyo. Mabuti na nga lang talaga sila ay maagap. Wala namang nadedo, ang kaso lang parang na-stress ang mga dala nilang isda. Nilagyan ko nga pala sila ng anti-stress para sila ay makasurvive. Mga try ko nga pala kung tawagin to at napakaganda nila. Kapag fishkeeper ka talaga ay maaaliw ka talaga sa kapwa mong fishkeeper. Tuwan-tuwa kasi sila sa ating concrete pond na naglalaman ng mga koi fish at mga gapi. Sanay na nga pala sila sa tao at hindi na sila natatakot. Nakakatuwa naman talaga silang pagmasdan lalo na kapag ganito. Kaya naman sa mga nagbabalak dyan, mag-alaga na rin kayo. Napansin nga rin pala namin guys na nagbuga na ng mga fry ang ating mga gapi. Mga free swim na nga pala sila at nagtatagod na sila sa halaman. Nagpapasalamat na nga rin pala tayo guys sa nagbigay. Humayo nga kayo at magpakadami na para bang isda. Balikan na nga rin pala natin guys itong ating inacclimate. Bagay na bagay nga pala ang kanilang kulay sa ating malinis na tubig. Napakasarap nga pala nilang pagmasdan habang lumalangoy. Kaya naman meron na naman tayong tambayan na pagkakaabalahan. O diba guys, napakaganda! Permanente na nga pala sila dito at ating papadamihin. Nag-check nga din pala tayo ng TDS at tamang-tama lang ang kanilang tubig. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!